Bakit ang daming galit kay Kai Sotto? Bakit ang daming bashers ng ating idol? Sino ang mali? Well, totoo bang isang bust si Kai Sotto? O isa siyang game changer pagdating niya sa NBA? And in this video, ay himay-mayin natin kung gaano kagaling si Kai Sotto vis-a-vis kung ano ang katotohanan sa kanyang NBA dream. Walang duda, napakagaling ni Kai and he is NBA ready, napakatagal na. Pero ang problema ay ang kanyang style of play. Kulang kasi sa aggressiveness si Kai at very passive sa laro. Kahit nandyan na ang lahat na kailangan niya na skills and talent, yet he failed to dominate simula nung nag-NBL Australia at nag-Japan si Kai. So in other words, ang tingin ng mga fans kay Kai ay isang napakalaking role player lamang. And in the NBA, kung titingnan natin ang mga draftees at lahat ng mga international players ay pawang mga main man sa kanilang mga mother teams. Kaya mahirap talagang makapasok sa NBA si Kai at alam ito ng kampo niya. Kaya they are choosing na maglaro si Kai sa Gilas sa Olympic Qualifying Tournament dahil alam nila na gagawing main man si Kai ni Coach Tim Cone sa Gilas, and true enough, tumaas bigla ang NBA stock ni Kai. Kaya ito rin siguro ang dahilan kung bakit tumalo na naman si Kai from Yokohama B. Corsairs to Koshigaya Alphas with the hope na sa bago niyang team ay siya na ang gagawing main man. At kung hindi pa rin, ay siguradong magkakaproblema na naman si Kai next year. Kahit gaano pa niya kagaling, hindi kukuha ang NBA sa isang role player sa ibang liga. They are looking for players na pwede lang masasandalan kung kailangan. Sa ngayon, the only hope ni Kai ay si Coach Tim Cone ng Gilas kasi si Coach Tim Cone understands the situation at gusto niyang tulungan si Kai na makapasok sa NBA. Nakita na nating lahat kung ano ang magagawa ni Kai kapag ginawang main man on offense. No doubt, isang game changer si Kai, isang legit 7'3" na merong 7'4" na wingspan na napakabilis sa kanyang height na hindi mo matatawaran ang skills. Pero hindi pa niya na-maximize during games. He is too passive sa kanyang approach sa game na para bang ayaw magkamali, pero it makes him susceptible to errors. Hopefully, ang Latvia game ang magiging turning point ng basketball career ni Kai. And it is expected na sa pagbalik ni Kai sa Japan with his new team, ay siya na ang magiging main man to take the lead role for the Koshigaya Alphas. Okay na kasi ang stamina ni Kai at wala ng dahilan kung hindi siya mabibigyan ng unlimited playing time. Very clear ang kulang ni Kai at hindi ito ang kanyang basketball skills, but it is the way he approaches the game. Konting aggressiveness pa at a mindset na idodominate ang competition. At kapag nagiging main man si Kai sa Koshigaya Alphas, for one season ay siguradong pagpipilahan na naman siya ng mga NBA teams. Ang importante ay una, mapapatunayan ni Kai na siya na ang main man ng kanyang team by leading his team. Pero hindi rin ito magagawa ni Kai without the support of the entire team, especially ang kanyang head coach. At kung hindi pa rin, ay siguro it is time for Kai to consider in the PBA and play to his potential. Mas importante kasi ngayon na makapaglaro si Kai under a coach na malaki ang tiwala sa kanya, and he will live and die with him. Yan ang ginawa ni Coach Tim Cone kay Kai sa Olympic qualifying tournaments against Latvia. He played 32 minutes, started the game, at siya rin ang tumapos. Again, walang duda na capable si Kai. Ang problema ay hindi siya na-maximize ng kanyang mga teams. Ginawa lang siyang role player, at kung ganyang palagi, ay goodbye NBA na talaga. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang Olympics naman. LeBron James praises Kevin Durant
as out-of-this-world talent pagkatapos ng kanilang laro laban sa Serbia. Hindi madalas na ang mga bituin, tulad ni LeBron James at Kevin Durant, ay magkakasama sa parehong koponan. Ngunit binigyan ng Olympics ang mga tagahanga ng pagkakataon na makita silang magkasama. Matapos ang dominanting 110-84 na panalo ng Team USA laban sa Serbia, walang ibang sinabi si LeBron James kundi papuri kay Kevin Durant. Kevin was phenomenal. It's almost like he never missed a beat, practice or a game or anything. He's just out of this world talent. I think he even goes even harder in practice, and when the game starts, it's just routine for him. Yan ang papuri na sabi ni LeBron James kay Kevin Durant. Sina LBJ at KD ay naging electrifying habang pinangunahan nila ang Team USA sa panalo na may pinagsamang 43 points. Nagdagdag din sa LeBron James ng 9 na assist at 7 rebounds. Sina LeBron James at Kevin Durant ay ang mga veterano ng isang matinding Team USA na kupunan na bawat isa ay nakikilahok sa Olympics ng 4 na beses. At kung ito na ang huling pagkakataon nilang maglaro para sa Team USA, ay hindi pa tiyak. Ngunit sisikapin nilang tapusin ito sa isang positibong paraan kung ito na ang kanilang huling pagsasama. Si Kevin Durant, ang all-time leading scorer ng national team, ay na-clear lamang nang wala pang 1 oras bago ang laro matapos ang pag-recover nito mula sa kanyang calf injury na nakuha niya sa laro sa nakaraang buwan. Sinabi ng star na kapag siya ay nasa court, pakiramdam niya ay natural ito. I've been playing ball my whole life, so I simplified it. And when the ball touched my hand, it was be aggressive. Yan ang pahayag ni Kevin Durant. Si Steve Kerr, ang head coach ng Team USA, at dating coach ni Kevin Durant noon, nung nasa Golden State Warriors siya, ay sumasang-ayon sa papuri ni LeBron James para kay KD. When he comes back from a long absence, you don't notice it. I mean, he is so skilled, and he just looked like he was in mid-season form after not playing in a real basketball game for a couple of months. Pretty incredible. Sabi pa ni Coach Steve Kerr. Ang Serbia ay isa sa mga nangungunang kupunan na nakikilahok sa Paris Olympics at karamihan ay nakuha ng US team ang kanilang nais sa laro. Ngunit alam ni LeBron James na hindi magiging madali ang pagkuha ng isa pang gold medal. Whatever it takes, it's going to be somebody different every day, and we have that type of firepower. Yan ang sabi ni King James. At bumalik si LBJ sa pangunguna ng Team USA sa Olympics sa pagbubukas ng laro laban kina Nikola Jokic at Serbia. At muli, ang NBA legend ay isa sa mga pinakamahusay na player sa court kahit sa edad na 39 years old. Si LBJ na nagbukas ng scoring para sa Team USA sa isang breakaway dunk sa unang quarter ay nagkaroon ng isa pang dunk na nagbigay daan sa isang iconic photo. Team USA kicked things up on the second quarter and had a big lead late in the fourth quarter. Team USA will face South Sudan on Wednesday before closing out the group phase against Puerto Rico on Saturday.